Mga kababayan, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na karamihan po sa mga empleyado ko ay mga Kapampangan at mga Ilocano. Ayan po. Kaya, bakit ko kaya ito sabi sa inyo na karamihan sa mga empleyado ko ay Kapampangan at Ilocano? Kasi nga po, ito kasing mga Kapampangan ay mababait ito. At ito namang mga Ilocano, mababait din naman at madidiskarte rin naman. Kaya lang, ay nagtataka talaga ako. Dito sa dalawang ito, mga Ilocano at saka itong mga Kapampangan, nagtataka ako kung bakit sa gabi nawawala sila. At minsan, sabi ko doon sa mga ibang empleyado, bakit ba yung mga Ilocano na at saka mga Kapampangan nawawala pagkagabi? Ay, hindi rin po namin alam, sir, kung bakit. So, sabi ko, sundan nyo nga. Sabi ko ganyan, kung saan nagpupunta yan sa gabi. Ayun, at sinundan. Napag-alaman na yun pala, tuwing gabi ay nanguhuli sila ng palaka sa bukid, yung sa mga palayan. Kasi yan daw naman pala talaga ay kinakain. At alam ko rin naman na kinakain talaga yan. At lalo yung mga palakang bukid niyan. So, yun, nasagot yung mga matagal ko ng katanungan na bakit nawawala sila sa pagkagabi. At yun pala ay, yun nga, nung tinanong ko, bakit ba kako nanguhuli pa kayo ng palaka kako? Ano ba kako ang lasa ng palaka na yan? Ay sir, napakasarap, parang manok. Sabi ganyan, parang manok daw ang lasa. Ay sabi ko, kung parang manok lang din naman pala ang lasa, ay hindi ba't ang dami-dami ng ating manok dyan sa kulungan? O ay bakit hindi lang kayo magkatay ng manok at kasing lasa lang naman pala ako ng manok yung palaka, ay nagpapakahirap pa kayo sa bukid para manghuli. Ay kung nakagat pa kayo ng ahas dyan, ay di kargo di konsensya ko pa. Sabi ko, ay di magkatay lang kayo ng manok. Total, yun lang din naman pala ang lasa. Kasi ang lasa lang din naman pala ng manok. Ay, hindi na sila sumagot. At yun, pinalampas nila ng isang araw na hindi pumunta doon sa bukid para manghuli ng palaka. Tapos, susunod na araw, nandoon na naman sila. At yun na, one time nung nanguhuli na naman sila ng palaka, sabi nung isa, naku, tol, ang laki ng palaka. Dahan-dahan tol, sabi niya yan. Ilawan mo. Sabi niya, di sige, dadakmain nung isa, ilawan mo. Kailangan di makawala ito, laki, special ito. Sabi niya ganyan, pagdakba daw nung isa, nung Kapampangan. Napabalikwas pa nga siya dahil nagulat siya, sobrang laki ng palaka na yun. Tapos nung titigan daw nila, putang ina, ilong daw pala ni Mike Abby yun. Tapos doon, sa kabila naman daw, sumisigaw yung isa, dito, ilaw, kailangan ko ilaw. Inilawan ng isa. Sige, dandahan, baka makawala. Pagdakma daw ng Ilocano, puta, titigan daw nila, ilong naman daw pala ni Ganon. Ni Ganon ng puta. Ay, hayop. Pati ba naman sa bukid, nagkalat na yung ilong ninyong dalawa? Ano ba yan? Talian nyo, ikabina ninyo yung ilong ninyo para hindi nagkalat. Ay, sos, pagkamalanto nila pala kaya ng mga tao ko yung mga ilong ninyo. Tapos, doon sa hindi kalayuan, naman, sumisigaw din yung isa. Tulungan nyo ako rito. Ang laki ng palaka. Ilawan nyo, magkabila para hindi makaalpas. Inilawan. Pagdakma daw ng isa. Puta no, ganyan puta. Yun naman palang butod ni Lisa. Ay, nako, putang ng buhay ito.
Pati ba naman sa bukid, kinalat ninyo yung mga kayamanan ninyo dyan? Anyway, at bukod tayo sa usapan, yung sabi ko nga, yung isa, deadball na, at kahapon, sinasabi ko, ay baka sumunod na rin yung isa. Ay napag-alaman natin na kanina raw, madaling araw, ay nangingisay na rin daw. Anyway, hindi pa naman, wala pa naman confirmation sa atin at wala pa namang chat sa atin kung natuluyan na rin. Pero kung natuluyan na rin yan, at ang sabi nga, nangingisay na rin daw, ay sorry na lang po dahil siguro ay komplikasyon po yan. Sabi ko nga po, yung experimental natin dito ay hindi po nakakamatay. Sana hindi na lang kayo nagpapadoktor dahil kasi pag nagpadoktor kayo ay nandoon po yung chance na magkakakomplikasyon kayo. Hayaan nyo na lang, kung halimbawa hindi na kayo makainom ng tubig, hayaan nyo na lang. At least hindi kayo mamamatay. Mayroon lang sagabal dito sa lalamunan ninyo, di kayo sa tiyan ninyo. Pero hindi kayo mamamatay doon. Ay kasi magpa-doktor kayo, ayun nga, kung ano-anong gamot ang isaksak sa inyo, pag nagka-komplikasyon kayo, yun na yun. Talagang madidido kayo. So, kasi mahal ko pa rin naman kayo kahit magdanakaw kayo, ay suggest ko lang sa inyo, huwag na kayo magpa-doktor. Hayaan nyo lang. Total, hindi naman kayo mamamatay dyan eh. So, at least, napayuhan ko pa rin kayo. At kaya ko lang naman ginagawa ito dahil sa gusto ko lang na maramdaman ninyo yung mga pagpapahirap ninyo dito sa mga kababayan ko. Kasi unang-una, sa tuwing eleksyon na lang, pinapaasa nyo itong mga mahihirap kong kababayan. Sa tuwing eleksyon na lang, puro pangako kayo, asang-asa itong ating mga kababayan na maiahon nyo sila sa kahirapan. Pero kayo mismo ang naglulubog lalo sa kahirapan nitong mga kababayan ko. So, tama lang sa inyo yan. At baka kung natuluyan ito bukas, ay pwede na rin tayong magsimula ulit na magtusok ng dalawa ulit. At tusukin natin ang tusukin yan. Kaya sabi ko nga, si Maharlika ang bahalang mangbuljak. Ako naman ang bahalang magtusok ng karayom sa mga lalamunan at mga tiyan ito mga ito. At ayaw ko nang maggalit-galitan dito. Sawang-sawa na ako sa kagagalit dahil sa totoo lang magmula nung nagagalit ako, ang laki ng itinanda ko. Imaginin mo, nung una ako nagkukundyan, hindi naman ganito, pero ang laki ng tinanda ko. Bagamat matanda na nga ako, imagine niyo 175 years old ko na, di ba? Pero parang naging 180 na ako. Di ba? Kaya hindi na muna, kaya ang gagawin ko lang tusok na lang ng tusok ng karayom. Ganoon na lang. At magtatanong lang din po ako dito sa mga mainstream media, bakit nga ninyo hindi binabalita yung mga yan? Kagaya nung sabi ko nga, ang tinatanong ko yung Hubert Guevara na namatay, hindi nyo man lang binalita. Yung kahapon lang namatay din, na samantalang ito ay politiko ito, bakit hindi nyo binalita? Ay sana naman ito, nangingisay na ito, kapag mamatay ito, baka bukas mamatay na rin ito, ibalita nyo naman para sa ganun ay hindi naman tayo nagmumukhang fake news dito. Baka sabihin ng mga nanonood sa akin na gumagawa ako ng kwento. Balita nyo naman para maging patas naman kayo sa taong bayan. Pangalawa, bakit kaya hindi tinatanggap ng gobyernong bangag na ito yung mga hamon ni Maharlika na idemanda siya? Di ba? Paulit-ulit siya sabi ni Maharlika yan na idemanda nyo ako. Pero sa halip na magdemanda kayo, kung ano-ano naman lang ang mga palusot ang gagawin ninyo, sasabihin nyo pang AI generated yung ginagawa, lalo na itong silaso na ito. Bagay itong silaso na ito, lumalaki na rin ang bayag nito. Sa totoo lang, lumalaki na, unti-unti nang lumalaki ang bayag nito.
At pa rin yun, at yung makakapanood dito, tanongin nyo nga si Lasso kung totoo yung sinasabi ko. Pero ang pagkakaalam ko, lumalaki na rin ang bayag niyan. At pangatlo, bakit din kaya hindi pinapatos ng mga politikong mga kawatan yung paulit-ulit ko sinasabi na naghahamon ako rito ng patayan? Bakit kaya? Diba? At kagaya noong may tumanggap ng hamon ko kuno na magbabayad sila ng nag-offer sila ng 20 million, magpapabaril ako yan dahil naghahamon ako, di ba? Na pwede kasi ako magpabaril na hindi, wala na akong gagawin sa kanila, basta babarilin lang nila ako, hindi ako gaganti. Okay? Pero may pumatos doon sa halagang 20 million. Ngayon at humirit lang ako na gawin na lang 38 million kasi nga at that time 38 million yung 38,000 yung subscribers ko. Kaya pumayag naman. Pero mga ilang araw, sabi nga ayusin lang itong mga dokumento at para magpirmahan akong sakali na pag binaril na ako, tinablan ako, natural patay ako, o ay di wala silang pananagutan. Pero makalipas pa ulit yung 3 araw, nung tinatawagan ng abogado ko, hindi na makontak. Hanggang ngayon, tinatawagan pa rin ng abogado ko, hindi pa rin talaga makontak. Anyway, kalimutan na yon. Pero doon sa sinasabi kong hinagahamon ako rito ng patayan, dito sa lahat ng mga kawatan sa gobyernong ito, mapa-politiko man yan, mapa-government official man yan, naghahamon ako ng patayan. At yung patayan gagawin natin dyan sa Lunita para alam lahat ng buong Pilipino, malalaman ng buong mundo kung papaano ko kayo lalagutan ng hininga sa loob lamang ng 10 segundo. Kahit ilan pa kayo, lahat ng mga kawatan sa gobyernong ito at mga politikong mga kawatan, hinahamon ko kayo sa maraming pagkakataon. Ibig sabihin, magpapatayan na lang tayo. Total, ganun din naman ang mangyayari. Magganon lang din naman ang mangyayari. At least, kung ngayon natin gawin ang patayan na ito, nakatulong pa kayo sa bansa natin. Alam nyo kung bakit, paano kayo makatulong? Natural, televised yan. At mag-i-invite tayo ng mga international media. Lahat ng mga kawatan na yan, paligiran ninyo ako. Kahit anong gamitin yung itak, kutsilyo, barel, sige. Gamitin nyo na lahat sa akin. Ngayon, ang sinasabi ko ron, 10 segundo lang, lalagutin ko ang mga hininga ninyo. Basta, patulan nyo lang itong hamon ko. Paano ko nasabi na makakatulong pa kayo sa bansa natin at magiging hero pa kayo? Pag nangyari ngayon, mapapabalita sa buong mundo na kayong mga kawatan, kayong mga pahirap sa taong bayan ay pinatay ng isang birana sa loob lamang ng 10 segundo. Malalaman ng buong mundo yan. So, paano naman papasok yung pagiging hero ninyo? Kasi nga, pag nalaban ito, siyempre mapapanood ito ni Xi Jinping. Di ba? Pag napanood ni Xi Jinping yan, atras na yan. Baka hindi na magpahara-hara dyan sa West Philippines yan. Di nakatulong kayo. Tiyak yan. Ni Xi Jinping, hindi na magpapakita yan dyan. Pag nangyari yun. Kaya, sabi ko, naging hero kayo sa Pilipino, naging hero kayo sa lahat. Dahil kasi unang-una, yan naman lagi ang sinasabi ninyo na pagdating ng eleksyon, puro pangako kayo dito nyo nga ipakita. Basta gusto ko lang i-correct sa inyo. Lahat ng mga kawatan na mga opisyal ng gobyerno ang siya kong hinahamon ng patayan. Natural, pagka hindi naman kayo kawatan, hindi ako lalaban. Kahit na batukan nyo ako, hindi ko kayo lalabanan. Maliwanag po yan na ang hinahamon ko lang itong mga kawatan sa gobyerno. Tiyak yan.
Lahat ng gustong kumalaban dito sa Pilipinas, pag nangyari yan, at saka isang salita ko lang yan, chuchup yan si Jinping na yan. Imaginin mo, halimbawa ilan ba kayo? Kasi halos lahat naman kayo. O sabihin na natin na ang mga kawatan sa gobyerno, 10,000. 10,000 na lang. Paikutan nyo na ako. Paikutan nyo na ako. Rat-ratin nyo na ako ng rat-ratin. Pero ganun pa man, ay 10 segundo pa rin ang ibibigay ko sa inyo. Dadapa kayong lahat at malalagutan kayo ng hininga. Yan ang hinahamon ko sa inyo. Bakit hanggang ngayon hindi nyo pa pinapatos to? Maging yung kay Maharlika, ayaw nyong patusin. Bakit nga kaya? Kung inyo po natatandaan itong mga mainstream media na ito, noong ka na-declare na panalo na ito si Bangag na ito, nandiyan naman po yan. Kung papaanong sumimangot si Mel Tiangco, si Vicky Morales, at saka yung isa pa, basta 3 po yan sila. Sandro Aguinaldo ba yan? Grabe po ang simangot nila. Kitang-kita po sa television. Ang ibig pong sabihin ng pagsimangot nila, hindi nila matanggap na itong si Bangag na ito ang nanalong presidente. Kasi ang manok talaga nila, si Leni Robredo. Nakasimangot sila. Bakit kaya ngayon, wala man lang nagsasalita sa kanya, sa kanila, kung ano man yung napupunan nila sa gobyerno nito, wala, as in wala. Pero nung kay Pangulong Duterte dati, lalo na itong si manyak na itong si Kwan, manyak na Arnold Clavio, nagsamantala doon kay Sara Balabaga noong underage pa yan, inanakan pala ng papit na yan. Ang higpit ng panunulig sa iyan kay President Duterte. Bakit ngayon wala man lang nagsasalita sa inyo? Kaya yan ang sinasabi ko, kagaya nung namatay, hindi nyo man lang kahit na nagpa-plus lang kayo ng counting binalita lang man na namatay yung Hubert Webb niyan. At saka itong sinasabi ko namatay nung isang araw. Na politiko rin ito. Sikat naman ito. Bakit hindi nyo binalita yan? Itong nangingisay na naman na ito. Bakit hindi binabalita? Yan din si Kwan, si Bubuyog. Noong na-hospital yan, sa St. Luke's, hindi nyo man lang binabalita. Di ba? Wala, as in, wala talaga kayo. Pero doon kay President Duterte dati, lahat na lang. Lahat ng kasamaan, lahat na binabalita ninyo. Pero dito, bakit ayaw nyo ibalita ngayon to si Rapi Tulfo na di umano ay tumanggap ng 1 billion dito kay Butod. So, ngayon, di umano ang sinabi ko, pero parang gano'n na nga nangyari. Kasi unang-una, tandaan ninyo, na nag-iimbestiga si Rapi Tulfo diyan kay Robles, talagang malatigre. Pangalawang araw na interview, Mel, sa susunod, huwag nyo nang uulitin yan kasi nagdududa na yung mga tao. Imaginin mo, milyon-milyon yung may pinapanalo nyo sa loto araw-araw. At saka yung mga nananalo sa loto na yung pinagsuot nyo pa ng kung saan nyo pinulot yung damit ng ali na yon na pinalabas nyo nanalo sa loto. So, sa susunod, huwag ganun Mel bakit ganun na? Samantalang nung una, abay parang tigre. Bakit ngayon ayaw nyong ibalita yan? Itong topic natin, sari-sari na ito. Pagsasamahin ko sa isang kwento ito. Bakit yan? Hindi nyo binalita. Ito rin si Kwan, si Ramon Tulfo, na yung matanda, yung hukloban na matanda na Tulfo.
Ha? Kaya bang-yabang, nagyayabang na naman. Ay, kay Claudine Barreto lang eh. Sabog-sabog ang mukha niyan eh. Di ba? Nandyan yan. Nasa record yan, nasa picture yan. Si Claudine Barreto lang ang bumanat sa kanya. Sabog-sabog ang mukha niya. Kaya bang-yabang, ito yung sinasabi ko, na nagtatapang-tapangan itong mga ito, duwag itong mga ito. Sa totoo lang. Kaya sinasabi ko, kung sino tumanggap ng hamon ko dito, kahit na sino, tanggapin nyo ang hamon ko din tayo sa Lunita. Buwa ka ng ina nyo. Ang sasabihin nyo, sasabihin itong si Ramon Tulfo na ito na yun daw magulang ni Pastor Kibuloy ang magpinsan. At kaya raw mga baliw daw yung mga kapatid ni Pastor Kibuloy. At ang gusto niyong palabasin ay baliw din itong si Pastor Kibuloy. Ano ang kanon? Anong kinalaman nun kung magpinsan sila? Ha? Nangyayari yan. Pero, totoo nga ba yun? Malamang hindi yun. Kasi nga itong Tulfo na, Ramon Tulfo ito, nag-uulyanin na rin yan. Ha? Ang daming kontrobersyal nito. Baka hindi nyo alam. Pabayad din ito. Kwarta-kwarta mukha nito. Ha? Baka hindi nyo alam. Buwa ka ng ina nyo. Ipagpalagay na natin. Sige. Sabihin na natin totoo yung sinasabi mo magpinsan yung magulang ni Pastor Kibuloy. Pagpalagay natin, totoo. Anong masama noon? Ay, hindi ba't itong anak ni Gloria? Ha? Sino yan? Si Gloria Macapagal Arroyo na yan. Hindi ba't yung anak niya magpinsang buo mismo nag-asawahan? Anong masama doon? Kaya nga yung sinasabi ng Batangueño, ala, saan pa ibibigay ang sarap? Ay, di sa kamag-anak. Diga. Yun. Pakialamero kang Tulfo ka. Duwag ka. Balikan nyo nga yung video niyan ng noong binanatan ni Claudine Barreto yan, na nagpagulong-gulong yan doon sa simento ng naiya na yan, tapos binanatan ni Claudine Barreto. Ayun, nung bumangon, hindi na makakita, wasak-wasak na yung mukha niya, pati yung mata niya, nagsarado na. Tangina niyo. Ang sisiga ninyo. Hoy! Kahit sino sa inyo, mga putang na nyo, ako ang harapin ninyo. Anong kinalaman ni Pastor Kibuloy? Bakit sumausaw ka dyan? Buisit ka. Sabagay, hukluban na ito eh. Bakit mas bata pa sa akin yan? Kahit hukluban yan, mas bata sa akin yan. Ay kasi siguro mga 80 na yan siguro eh. 80 na kung makapangurakot din sa mga tao yan, anong tawag doon? May tawag din eh. Pangikil. Diyan sa mga kanyan, suwagas din. Kung 80 yan, may tukang ka pa, may lakas ka pa. Ay 175 years old ka maghahamon sa iyo. Buwak ka ng ina nyo. Sige daw. Ay, wala. Ang lagi kong sinasabi rito, hindi nyo ako makikitahan dito ng makikipagsuntukan o makikipagtagaan. Bagamat alam ko ang arnes. Alam ko kung paano kung kanyan. Pero, 10,000 kayo halimbawa ng mga kawatan, kasama na yung mga media. Kasi yung mga media na yan, 500,000 pala ang binayad nitong si Butod na ito. Lahat ng mga kolumnista, 500,000. Ayon dyan sa vlog ni Maharlika. Hindi ako, wala kayong aksyon na makikitang babanat ako, susuntok or what? Humarap lang kayo sa akin. Alam nyo, gaganuin ko lang kayo. Gaganuin ko lang kayo. Sigurado hahapay kayo.
Sa 10 segundo nga lang, ulit-ulitin ko 10 segundo lang, lalagutin ko ang mga hininga ninyo, mga tawatan kayo. Buwak ng ina nyo. Wisit kayo, wala na kayong matinong ginawa. Pinapahirapan nyo pa itong mga kababayan ko. Wala na nga mga masaing itong mga ito. Lalo nyo pang tinatapakan na para lalong ilubog ninyo sa kahirapan itong mga kababayan ko. Kaya ako ang harapin ninyo. Sa lahat po ng mga subscribers ko, antay-antay lang po tayo. At mayroong sinusubukan ng negosasyon yung aking abogado na baka hindi lang natin alam kung paano natin maging pira itong mga kamuting dilaw ko rito. Kasi sabi ko nga, pag ito ay nilantad ko rito, sigurado nanakawin lang din to ng gobyerno. Sigurado, sasabihin yan, kukumpiskahin lang sa akin. But anyway, kahit naman magkamatayan kami rito eh. Pero hindi naman nila nga ako mapapatay eh. Dahil ako pa nga ang nagbabayad din, di ba? Ako pa ang naghahamon sa inyo para bayaran ko kayo, ha? Doon sa postahan na yon para lang barilin ako. Hindi ba't pagka binaril nyo ako mamamatay ako? Kaya parang ibig sabihin, ako na ang naghahamon sa inyo na ako pa magbayad na patayin nyo ako. Pero bakit walang pumapatos? Sa lahat ng mga subscriber ko, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Hindi kayo nagkamali ng pag-follow, pag-subscribe sa channel kong ito dahil lahat kayo suswertihin. Sinabi ko na yan sa inyo. Kasi kaya ko naman sinasabi yan dahil alam ko naman na talagang mababago ang buhay nyo. Mayroon na pong nakikipag-negotiate na abogado ko kung paano natin ipalit sa pira, ipalit sa dolyar itong mga hawak ko rito. Anyway, ayaw ko magsabi kung anong hawak ko, malay mo. Baka ilong diniga ni Mike Abby yung hawak ko rito at ilong ni Mike Gadon. So, hindi ko nasasabihin kung ano yung hawak ko rito. Nine-negotiate na po. At ito pa pala ang gusto kong ibalita sa inyo. At isa rin dito na para mapatunayan ninyo na itong mga sinasabi ko. Actually, hindi ko naisip yun na mayroon pala akong pensyon sa SSS. Imagine 175 years old ko. Hindi ko nga tinitingnan yan kung mayroon akong pensyon. Dahil matagal din ako nagtrabaho sa isang multinational international airline. 15 years ako nagtrabaho. At kung ilang airline yan pinagtrabahuhan ko. At yung kinikwento ko sa inyo na kung yung malalaking kumpanya na pinagtrabahuhan ko na magsisimula ako sa mababang posisyon after a month or 2 months, lahat ng pinasukan ko yan, naging manager ako. So, ibig pong sabihin, yung mga time na yun nagtatrabaho ko, ang laki ng kinakaltas sa akin sa SSS. Malaki yan. Lalo na nung sa airline ako. So, kaya naisip ko na may pension pala ako sa SSS. Kaya, pinasimulan ko na rin po na ipalakad sa SSS yung magiging pension ko. Bakit ko kinikwento ito? Kasi nga po, hindi ko alam eh. Hindi ko naiisip yun eh. Ngayon ko lang naisip na yun ay palalakarin ko na kapag ka nakuha ko yung pension na yan, at sigurado naman talagang may makukuha ko, sa inyo pong mga subscribers ko rin ibibigay. Wala po akong hahawakan ni anumang sintabos dyan sa pensyon ko na yan. Sa inyo po mapupunta yan. Sa anong paraan? Ay di magpapalaro po tayo. At ipaparipan natin or basta palaro po ang gagawin natin dyan. Kasi hindi ko naman kayo maisisa. Basta lahat po ng matatanggap kong pensyon ko sa SSS, sa inyo po mapupunta. Ano yung lagi ko sinasabi sa inyo? Bakit ko ginagawa ito? Kasi po, mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat po.
Bye.